Dumako na po tayo dito. Ano po ba si Sara? Ito po, may nag-expose po kay Sara kung ano po ba ang katauhan ni Sara Duterte. Pakinggan po natin ito. Sira ulo yan. Yung BP na yan, kumbaga salot sa ating bansa. Sira ulo, salot. Aray ko. Ayan na si nanay. Nay, ano masasabi mo sa pahayag ni BP Sara na ang Pangulo daw ang may kasalanan sa kaguluhan dito sa Senado? Sira ulo yan. Yung BP na yan, si Sara. Sira ulo yan. Wala ka nang ginagawa dito, paliperwisyo ginagawa mo. Bago ganyan ang gagawin mo sa Pangulo. Kita mo, sira ulo ka. Wala ka nang ginagawa, pabigat ka pa. Aray ko. Sira ulo talaga eh. Biro mo wala na pong ginagawa, nambabas pa. Alam mo yun, travel ka na nga ng travel, pagdating mo, imbis na tumulong ka, nambabas ka pa, kupal ka. Aray ko. Yan ang hindi maganda. Kumbaga salot sa ating bansa. Anong malay dyan ni PBM? Bakit sila mandadamay? Lahat na ginagawa nila para lang mapababa nila ang BBM. Para sila ang ano tayo magiging komunista? Pag yan ang naupo, alam mo bakit? Patay kung patay. Sara, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang, Sara. Kamayin mo na lang si Sulaika. Di ba? Ayun na lang gawin mo, kamayin mo si Sulaika. Ikaw talaga. Quốc gia,主席习近平。Diretso. Sana tumulong ka na lang. Tigilan mo na yan. Ibis na, turuan mo yung mga alyado mo sa Senado na magsitahimik na at magtrabaho na lang magtrabaho. Makakatulong pa kayo. Kita mo? Sabihan mo yung mga tatanga-tanga mong senador na magtrabaho na lang. Ang dami pang hanas eh. Aray ko. Ang daming hanas. Ang daming cheche bureche. Aray ko. Kaya naglilipatan na eh. Kaya naglilipatan na talaga eh. Ayan po ang sabi ni nanay. Sira ulo, walang kwenta, walang modo. Pasyal ng pasyal, pagdating dito, manggugulo. Mga babayan, yan po ba ang tanungin ko po kayo, yan po ba ang kwalifikasyon o kailangan natin bilang presidente? Hindi po ganyan ang presidente dapat. Ang presidente po, nag-iisip ng malawak para sa bansa. Hindi po nag-iisip ng matinding kasamaan para sa bansa. Si Sara po ganon. Lamang na lamang po kay Sara ang negativity kesa po sa positivity na para ikaunlad ng ating bayan. Ang unang-una si Sara gusto ng patayin ng presidente, gusto ng patayin ng speaker, gusto ng patayin ng Epelisa, gustong pagutan ng ulo si BBM. Yan po ba ang kwalifikasyon natin ngayon? Bumaba na po ba ang level ng mga Pilipino? Yan po ba ang kailangan iangat natin ang mga ganyang ugali ng isang tao? Hindi ba pwedeng kahit sino na lang mga kababayan, wag lang naman yung utak kriminal. Na kapag nanggagalaite, mamamatay tao at mag-hire ng assassin. Ganun po ba ang kailangan ng presidente natin? Kriminal mag-isip katulad ng tatay niya? Aray ko. Ganun ba? Ganun ba tingin ng mga Duterte sa mga Pilipino na parang madali lang patayin? Immediately pwede mong patayin. Wala silang pinipili, basta pag gusto ka nilang patayin, papatayin ka. Wala na eh. Wala na pong kwalifikasyon ng pagpatay ng mga Duterte. Dati po, mahihirap ang pinapatay, 30,000. Ngayon,
Umabot na sa sukdulan, pati Pangulo kaya na nilang patayin. Patayin mo si BBM. No joke. Hindi po ganon mga kababayan. Hindi po ganon ang hinahanap natin maging presidente. Ang hinahanap po natin maging presidente, hindi po yung magde-divide sa Pilipino. Ang hahanapin po natin, mag-unite sa Pilipino. Si Sara po wala pong ginawa, kundi manira. Gumawa ng diversyon sa ating mga kapwa Pilipino para ipagmalaki lang po ang kanyang sarili. Paano mo naman magpagmamalaki ang putang inang katulad niya? Mas lamang pa yung pagpasok at pamamasyal, pagpasok sa airport, pamamasyal, kesa pagtrabaho sa OBP. Aray ko. Oh, mas lamang pa ang pagnanakaw ni Sara Duterte kesa sa pagtatrabaho niya sa OBP. Aray ko. Mas lamang pa yung pagnanakaw ni Sara Duterte kesa sa mga nagawa ng ating Pangulo. Aray ko. Kaya kung pipili po tayo ng future president natin sa 2028, tumanda kayo sa 2028 ha? Aray ko. Di ba? Ang presidenteng kailangan po natin yung makakapag-unite sa atin. Ang presidenteng kailangan natin, iniintindi po ang katulad natin. Hindi po pinapatay. Hindi po ninanakawan. Aray ko. Wala eh. Ano ba ang ginawa ni Sara? Pag tinanong mo yung mga supporter niya, ano ba nagawa ni Sara Duterte? Hindi nga nila masabi. Aray ko. Oh. Pag tinanong mo si Noli Di Castro, anong ginawa ni Noli Di Castro? May pabahay, may pagtulong. Pag tinanong mo si Leni Robredo, may nagawa, may pagtulong. Si Sara Duterte, anong nagawa? Pagnanakaw. Aray ko. Si Sara Duterte, anong nagawa? Binastos ang Kongreso, binastos ang Konstitusyon, ninakawan ng 11 days. Aray ko. Oh. Diba? Tama naman eh. Kaya kung pipili tayo, putek, wag naman yung ganyan. Kung sarili, alam nyo ba mga kababayan ha, kung sarili nilang pamilya, kung sarili nilang lugar na Davao hindi nila maayos, buong Pilipinas pa kaya? What the fuck?
ka para lang kay